hindi ko naman siya namomonitor most of the time kung sino yung unang umuwi sa akin sa training. Ang ginagawa ko lang, tinitignan ko yung listahan ko ng mga linyada at kung sino yung mga linyada ko ng pang-sprint, yun na yung mga sinasali ko sa mga fan race. Pero most of the time talaga, sila talaga yung nauunang umuwi. Welcome nga pala sa loft ko, no? Actually, itong loft na to, siguro, ano to binuo ko to 2012 pa eh. So medyo matagal-tagal na rin to. Pero bago ko to binuo, actually yung loft ko, nung nag-umpisa akong magkarera ng Kalapate, nandun sa baba, sa first floor. Kasi inakyat ko ng third floor, hanggang dito napunta sa fourth floor. Pero itong design ng loft ko na to, siguro nung time na nagbubuo ako ng loft, marami akong niloft visit na mga iba-ibang fancier eh. So pinagsama-sama ko na yung mga design, mga idea nila hanggang sa nabuo ko yung loft ko. So bali 3 partition siya, tapos mataas yung flooring para hindi mahirap maglinis ng loft kasi araw-araw ako naglilinis ng loft. Ayoko ng maduming loft. So pinapalinis ko yan araw-araw. Mas mabilis siya. And then yung mga ginawa yung mga trap ko, Sputnik para mas mabilis sa sprint. So ito, ang ginawa ko dito, may mga ganitong bintana para natitimpla ko yung hangin. Pagka mahangin, sinasara ko. Pagka mainit, binubuksan ko siya. So para lang matitimpla ko yung hangin. Tapos yung ventilation sa likod, meron siyang butas-butas sa likod. So lahat ito, ganun din. Yan. Yan. So kaya ang importante yung ventilation sa loft eh. So ayan, kaya makikita mo sa ilalim lahat yung ventilation ko. Para tapos importante, hindi nababasa yung loft. Tapos ito lang yung mga breeding ko. Actually, small loft lang ako eh. 12 butas lang to. So, ang ginagawa ko, yung mga breeder ko, inaabot ng 5 hanggang 6 na clutch. Kasi konti lang talaga yung mga yung mga breeder ko. So, sila lang talaga yung hindi ako masyadong naglilipad ng marami. Siguro mga 25, pinakamadami na yun. Tapos sir, sa mga club ko pala nalaro? Sa ngayon, ang nilalaroan ko, BBCM at saka APR lang muna kasi pero member din ako sa iba-ibang club. Ang problema, hindi ko masikaso yung mag-reload. So, ang ginawa ko, kung ano lang yung pinakamalapit dito sa akin, saka mas okay para sa akin, yung BBCM at saka yung APR. Actually, itong loop na to, katas lang ng panalo eh. So, pag nananalo ako, katulad noon, 2010, nanalo ako ng parang nasa 80K. Inubos ko lahat dito yan eh. Tinampas lab ko. Tapos noong 2012, ganun din, nanalo ko. Dito ko rin inubos. So halos lahat ng panalo ko, dito ko lang dinadala rin. So bali, sila na mismo yung nagpagawa ng loop nila. So galing sa panalo lahat yung pinagpagawa ko nito. Hindi ka na pala sir masyado napagastos dito sir kasi binigay na nung ibon mo. Oo. Actually, kahit sa derby, ganun din ang ginagawa ko eh. Yung mga sprinter, yung panalo ko ng sprint, sila yung pinang-entry ko ng parang ganun din sa loop. Hindi ako masyadong gumastos dito. Basta yung mga panalo ko, dito ko lang din inuubos magpapagawa ng loop. Di sir, kilala ka pala dito ng mananalo ng fan race, tsaka sprint race, tsaka pangduluhan. Nakakachamba naman kahit paano sa sprint at saka sa dulo. Tapos, yun nga, bukod dun sa Demonyo Line at saka Denkabial na pang long distance na, meron din ako ditong pang sprint naman. Yung pang sprint ko, yun yung Bandy Merwe, nakuha ko kay Idol Judsi. Tapos meron din akong Viberman. So yun yung mga pang sprinter ko naman. So yung mga ibon na yun, yun yung mga nananalo naman sa akin sa mga sprint. So actually, noong 2021, ang APR, meron siyang fan race 1 at saka fan race 2. So noong 2021, nag-first overall champion ako ng fan race 1 at saka fan race 2. So gamit yung Viberman at saka yung Judsi na Bandy Merwe. So yun yung ginagamit kong pang sprint. Hanggang ilang kilometer sir may speed? Actually, yung ibon na Judsi at saka yung Viberman, parang bago mag-start yung bago mag-start yung mga fan race, mabibilis na sila eh.
Tapos siguro hanggang 300 kilometers. Mas mabibilis sila. Yung iba, depende. Maaabot pa ng hanggang Matnog, mabibilis eh. Pero pagka, syempre, pag tumawid na, ibang linyada na yung titira. So, ganun naman usually yung nangyayari. Hindi ikaw, sir, yung mga pang sprinter mo, tinitigil mo na ng derby? Dati kasi, ang ginagawa ko, dinediretso ko sila hanggang derby. So, nakikita ko, nawawala talaga eh. So, ngayon, ang style ko na ngayon, hindi ko nasisingsingan ng MacArthur yung ibon. Pagka kunyari, nagbutas na, bumagal na, at certain kilometer, let's say Matnog, bumagal na sila. Tinitigil ko na sila. May mga time na ginagawa ko na silang breeder para at least sila na yung gagamitin ko in case na tumanda yung mga sprinter. Pero ganun, tinitigil ko na sila kung kailan sila bumagal. So yun, meron akong line ng sprint, meron akong line ng middle at saka ng long distance. Napaka-importante talaga na meron tayong sprint at saka meron tayong pangduluhan. No? Kasi sa akin ang ginagawa ko, yung mga panalo ko ng sprint, yun na rin yung ginagamit ko na pang-entry sa derby. So yung medyo malalaki na rin ang premyo ngayon ng sprint, para at least meron tayong pang-entry, hindi na tayo gagastos pagdating ng dulo. So, magastos kasi pag nag-debut na tayo. So, yun yung importansya ng meron kang sprint na linyada at saka ng dulo na linyada. Tapos sir, ikaw pala dito, anong diskarte mo kapag lalaro ka ng sprint race? Actually, ang ginagawa ko lang, pagdating ng sprint, tulad yan, meron akong 20 na ibon. Hindi ko naman siya namomonitor most of the time kung sino yung unang umuwi sa akin sa training. Ang ginagawa ko lang, tinitignan ko yung listahan ko ng mga linyada at kung sino yung doon, kung linyada ko ng pang-sprint, yun na yung mga sinasali ko sa mga fan race. Pero, most of the time talaga, sila talaga yung nauunang umuwi pagka kaya hindi na ako namimili talaga kung sino yung tingin ko na motivated. Hindi ako umaasa sa motivation, umaasa ako dun sa linyada mismo ng ibon. Kasi nasubukan ko na eh. Meron akong ibon na motivated, may mga itlog, sasali ko sa pooling. Kaso nga lang, yung linyada nila, hindi naman pang sprinter. So, hindi pa rin sila mabilis umuwi sa mga, sa mga fan race. Pero, yung mga ibon ko talaga na sprinter, yung mga galing dun sa mga ibon ko na sprint bird ko, pag sila talaga yung sinali ko, kahit walang pares, mabibilis talaga eh. So, para sa akin, ang sprinter talaga, nasa linyada eh. So, hindi siya yung parang motivated. Pero syempre, kung yung sprint bird mo mas motivated, mas maganda, di ba? Pero nasa linyada talaga siya. Tapos sir, pagdating sa mga patuka, tinatakal-takal mo pa sila? Actually, pagka nagpatuka ako, hindi ako, lalo na sa mga pangkarera, hindi ako nagtatakal. Only ako, ang patuka ko, umaga at saka hapon. So, ang ginagawa ko, habang patuka ako ng patuka, hanggat kumakain sila, at hanggat walang itinitira, bigay lang ako ng bigay. Kasi sa tingin ko, kailangan nila yon para sa, kumbaga preparation yun, para sa sunugin nila pagdating sa mga training. At saka lalo na sa derby, kailangan nila yun. Tignan nyo mga kalapatid, si Sir Dondon, hindi niya tinatakal yung pakain ng mga ibon niya, pero nananalo pa rin ng mga sprint race. Kasi nga, sabi ko, yung sprint race talaga nasa linyada. Para sa akin. Ano yun sir, nagtotos ka pa? Hindi, ang ginagawa ko lang, club races lang ako, club training. So yung mga club training, yun yung ginagawa ko. Minsan nga, naalala ko dati, nung mga panahon ng MPC, parang ang training nila nun, salisi dun sa normal na club. Kung Martes, Merkules sila, yung ibang club, Merkules, Biyernes yung training. Ang ginagawa ko nga lahat yun, niloloadan ko eh. Isang buong linggo, lumilipad sila. So, yun yung ginagawa kong training sa kanila. Wala talaga akong pinapas. Pero kung yung self-training, kung talagang derby na at walang club na nagpo-provide ng self-training, tsaka ako nagtutos. Pero hanggat maaari, lahat ng training sa club, yun, sinasampahan ko yun. Yun, maraming salamat sir.